Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. Ako parang sumabog na sa galit si Kitty Duterte mga kabibig. Bakit? Naghain na pala si Kitty Duterte ng urgent motion sa Korte Suprema natin para makauwi na si Pangulong Duterte. Until now, wala pa ring resulta. Nung March pa ha, remember? Oo, March 12, 2025 ay nakabinbin pa rin ang petisyon ni Kitty Duterte laban sa humihiling ng agarang aksyon laban sa umano'y extra legal rendition o illegal ng pagpapadala kay PRRD sa ICC kaugnay sa kasong crimes against humanity. March 12 pa nagsumite itong sina Kitty sa Korte Suprema at March, April, May, June, July, August, September, October, November, mag-December na 9 months. Hindi pa rin binigyan ng reaksyon or kung ano man ang resulta ng kailang petisyon. Nakabinbin pa rin ito sa Korte Suprema. So natural anak ka, tapos malaman mo na na-reject yung, ngayon ha, ICC, interim release bang reject pa. Sino bang hindi magagalit? Meron pa ba justice sa Pilipinas? Meron pa bang hukom na pwedeng magbigay ng anong desisyon sa kanilang petisyon? March 12, 2025, ito kabibig ha, i-share ko sa inyo. May i-share akong dokumente sa inyo kabibig na talagang ginawa ni Kitty Duterte lahat mga kabibig para sa kanyang ama. Ito this was November 18. Matagal na to. Kitty Duterte naghain ng urgent motion sa Korte Suprema sa agarang pagbalik kay PRRD sa Pilipinas. Ito ha, basahin natin kabibig. Basahin natin para malaman natin kung ano ang laman. Naghabi, parang shocking ba? Ito ha, naghain ngayon November 18, 2025 ang Panelo Law Office Legal Counsel ni Veronica Kitty Duterte ng isang urgent motion to resolve and to direct respondents to facilitate the immediate return of former President Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng pinagsama-samang habeas corpus petitions. Batay sa, yun ang sabi ng ni Attorney Salvador Panelo. Ayon sa law office, ang motion ay inihain dahil sa umano'y matagal na pananahimik ng Korte Suprema hinggil sa mga petisyong nakabinbin pa mula pa noong March 12, 2025 na humihiling ng agarang aksyon laban sa umano'y extra legal rendition o illegal na pagpapadala kay PRRD sa ICC kaugnay sa kasong crimes against humanity. Batay sa post, binigyang diin ng motion na ang kawalan ng desisyon ng Korte Suprema ay maaaring magdulot ng lalo pang paglala ng kalusugan ng dating Pangulo o hindi makataong pagpanaw sa banyagang kustodiya. There's a possibility, kabibig. There's a possibility na ganun ang mangyayari kay Pangulong Duterte. Ito pa, hiniling din ito na panagutin ang mga opisyal na umunoy nasa likod ng illegal abduction at pagsuko kay PRRD sa ICC at pigilan ang karagdagang paglabag sa karapatang pantao at due process. Kabilang sa sinasabing banta sa pagkakaharap ng kaparehong sitwasyon si Senator Bato de la Rosa. Ito pa, binanggit din ng motion ang matagumpay na repatriation ng dating kongresistang si Arnold Teve Jr. kahit pa tinanggihan ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request bilang patunay na may kapasidad ang pamahalaan na isauli si PRRD kahit pa may inaasahang pagtutol mula sa ICC. Sa pagtatapos ng pahayag, nanawagan ang Panelo Law Office sa Korte Suprema na kumilos ng mabilis upang igiit ang rule of law at matiyak na ang mga lantad sa paglabag ng batayang karapatan ay hindi mananatiling walang kaparusahan. So matagal na pala mga kabibig, nakabimbin. 'Di ba?
So ano ang action ng Korte Suprema? Deadma lang. Ang tagal na. Ngayon, kabibig, ang nangyari, na-reject na ng ICC ang interim release ng Tatay Digong. 'Di ba? Tapos, alam nyo ba kung ano ang reaction ni Kaufman? Ay, ito lang mga kabibig. Ito lang ha. Ito lang ang reaction ni Kaufman ngayon. Nabasa ko kabibig. Sabi ni Kaufman dito, ito, i-share ko sa inyo, baka sabahin nyo naman gawa ko to. Ito ang sinabi ni Kaufman mga kabibig. Ito na. Wait for a while. Share ko sa inyo kung ano ang statement ni Attorney Kaufman. Kasi yung iba, nagagalit na kay Kaufman. Sabi niya, Kaufman needs to explain everything. Sabi ni Attorney Kaufman, the defense awaits the results of the medical evaluation of the former president due next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threat or to witnesses. So ito lang talaga ang statement ni Kaufman. Hala ka. Yun lang kaliit kabibig. 'Di ba? So ano ang iyong komento hinggil dito kay Kaufman? Sabi ni Ilan, the ICC chambers already clarified that their decision is final and no longer appealable. But Kaufman used the term renew the request for release of Duterte. Siguro or baka mapagbigyan sila. For Attorney Kaufman, it's unacceptable to give your client false hope. Hala ka. You must inform them if their case, particularly one involving crimes against humanity, has no chance of success. From Donabel Diwata Fernandez. If he believes that Duterte is innocent, why delay the trial? He should push for a speedy trial so his client can go home. Ito pa. Happy na naman si Kaufman. Ang katasan ng mga Duterte, paasa pa. Pakita mo kasi yung dokumento ng Senate. Grabe naman sila. Para maniwala daw. Grabe naman itong daong dong. Sino to? Si Choi Tong-hoy. Grabe ka naman dong. Huwag naman pong ganon. Sabi ng dating didis si Duterte ang gusto bumalik sa Pilipinas, Roque ay bumalik ng Pilipinas. Of course, you need their money, di ba? Kalat dito, kalat doon, tawid sa traffic light, kahit nakastop pa, kahit saan ba doon. So yun kabibig, yun ang mga komento ng ilang mga netizen hinggil dito. At pakinggan natin si Attorney Harry Roque nang nagbigay din ng kanyang komento hinggil sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte at yung rejection ng ICC sa interim release. Let's listen to this one. Sa isang mababaw na ebidensya na good grounds. Hindi po guys sa Pilipinas at sa Amerika na ang warrant of arrest ay issue only upon probable cause, no, na mas mataas na ebidensya ang hinihingi. Now, para balansehin po yung sistema dito sa ICC na mababaw na ebidensya lang ang hinihingi bago makakuha ng warrant of arrest, binibigyan po ng karapatan talaga ang nasasakdal sa tinatawag na interim release. At itong interim release po ay nakabase nga doon sa unang-una yung ebidensya laban sa nasasakdal, yung kung siya ay flight risk, kung siya ay may position pa o nasa posisyon para gumawa pa ng ibang krimen, at kung kaya niyang sumunod sa mga palantuntunan ng hukuman. So, nung naunang decision po ng pre-trial chamber, ang sabi ng hukuman, hindi daw pinatunayan ng depensa ng kampo ni Tatay Digong na hindi naman mabigat na ebidensya sa kanya. Sa akin, mali po yan. Kasi nakasaad naman talaga sa human rights law, kasama na dito sa ICC, na hindi trabaho yan ng depensa. Trabaho yan ng prosecution ay ipakita na mabigat ang ebidensya laban sa nasasakdal. No? At dahil po dyan, tingin ko mali po yung naging desisyon na yan. Now, ang sabi rin ng hukuman, flight risk daw si Tatay Digong. Hindi ko pong malaman kung paano maging flight risk ang isang 80 anyos na natutumba na itong paglalakad at medyo limot-limot na. No? Ang sinasabi nila, yung pagiging flight risk daw ay dahil sa mga salitang binanggit ni Inday Sara na itatakas si Tatay Digong. Pero sa katunayan, yan po isang biro na hindi naman dapat bigyan ng pansin kasi nakikita natin na hinaharap talaga ng pamilyang Duterte itong proseso sa ICC. Sa totoo lang, kung gusto nila magplano, matagal lang siguro nilang tinakas si Tatay Digong, pero si Tatay Digong po abogado, gaya rin ni Inday Sara, at ang plano po nila talaga ay harapin ang proseso. Now, sinasabi nila na meron daw pagkakataon pa gumawa ng krimen si Tatay Digong. Una-una, wala pa naman pong napapatunayang kasalanan na ginawa si Tatay Digong. So bakit nila sasabihin na yung pagiging influential ni Tatay Digong dahil siya ay alkade
si VP Sara ay Vice President at si Baste ay Mayor ng Siyudad ng Davao ay dahilan para siya ay parehong makatakas at makagawa pa ng mga krimen. No? Wala pong basihan yan. Kasi unang-unang po, wala pang krimen na napapatunayan. At pangalawa, ang importante ay yun nga po, no? yung pag-participate ng pamilyang Duterte sa ICC ay nagpapakita na rin na respeto pa rin nila yung procedure at yung proseso sa ICC mismo. No? At walang basihan yung sinasabi nila na hindi haharapin ng pamilyang Duterte itong prosesong ito. Inaasahan po natin na kalahating oras hanggang 45 minutes ang pagbasa dahil yan po siguro ay 10 to 15 minutes na pagbabasa. So inaasahan po natin na dahil ang Tatay Digong nga po unang-una ay matanda na at may karamdaman, magkakaroon din ng puso, no? Dahil alam niyo naman sa batas, it's not just about rules, it's also about compassion sometimes, no? And it's also about justice, no? So sometimes you come to court on an issue of law but you also want justice at dapat naman ikukonsidera ng hukuman yung kontekstong politikal kung bakit pinadala rito ng mga Marcoses ang Tatay Digong at yan ay dahil siya ay kalaban ng mga Marcoses, no? So malalaman po natin ngayon kung makakaroon ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. Kapag binigyan po ng kalayaan yan, ay tingin ko po sa Europa yan kasi ang Pilipinas naman po ay hindi na kasapi ng ICC at hindi papayagan ng mga Marcoses na makapunta sa Pilipinas si Tatay Digong para sa panandaliang release. Tignan natin dyan. So narito na po tayo sa ICC. Hanap pong ICC at mahanap lang po tayo ng parking at ICC po ibang klase rin kasi yung mga order ng pre-trial chamber po pwede na maapila. So isa po sa dalawang motion ang inaapilan ni Tatay Digong. Ito po yung para sa interim release at ang pangalawa naman po ay para sa dismissal based on lack of jurisdiction, no? At pareho pong importante. Itong panandaliang release ay magdedetermine kung patuloy na nakakulong sa Chevening Detention Facility si Tatay Digong or makakaroon na parang house arrest sa isang bayan na dito sa Europa, no? At ang ang dismissal naman on the basis of lack of jurisdiction, yan naman ay permanent dismissal na, no? Wala na talagang kaso si Tatay Digong kung ma-dismiss yung jurisdiction. So, tingin ko mas mabigat talaga yung jurisdiction. Article 50 ayan na, nagsisimula na po. Chamber, arrest of a person appears necessary. So, yun po kabibig, ang shinare ni Attorney Harry Roque ang kanyang mga points of views at ngayon nalaman natin na talagang reject po talaga. Nag-react na naglabas na rin ng statement ang pamilyang Duterte and they accepted kung ano yung decision ng ICC. Peacefully hindi sila bitter. Well, alam naman nating malulungkot sila. Tapos, namimiss na lang ang tatay. Pero sabi ng pamilyang Duterte, they still continue to call their dad to keep on talking to him. Yung salita na naman pagpunta ng sa ICC. I think so. Salita na sila. Nandun naman si Omar ngayon. So, I think si Omar, para sa time niya, para makausap ang kanyang lolo, and I'm sure parang ramdam ko na rin yan ni Ikabibig kasi diba si Pangulo Duterte ay nag-wave na hindi siya a-attend sa hearing, sa pagbigay ng decisions for interim release. So, pero mas Tatay Digong na hindi siya a-attend. In behalf si Kaufman na lang. So parang ramdam ni Pangulo Duterte na wala to, hindi talaga to ibibigay ang interim release ko. Kasi kung ibibigay, dapat noon pa. Diba? Dapat noon. Kasi ang tagal, ilang buwan na, malapit na mag 1 year, mga kabibig. Diba? So, alam ni Tatay Digong ito na ang laban na ito ay mataas-taas pa, matagal-tagal pa. Alam naman niya na kung ano ang pasikot-sikot ng politika, mga kabibig. So, ano ang yung reaction hinggil dito, mga kabibig? I'm sure iba nalungkot, nagalit, yung iba na-shocked, yung iba hindi pa rin tanggap ang desisyon ng ICC, pero move on.
And we keep on praying na sana someday everything has its own reason. Alam ng Panginoon kung bakit nangyari to at bakit dapat pagdaanan ng Pangulong Duterte. Pero kabibig ha, ito lang ang i-share ko sa inyo, mga kabibig. If you still remember the statement ni Pangulong Duterte, i-share ko sa inyo. Yung iba kasi parang, parang ito ito ha, kabibig, i-share ko sa inyo ha. Ito yung statement ni Pangulong Duterte na we need to be strong. Kasi Pangulong Duterte nga, ito ang kanyang statement. Ito I am here because I did things for my country. And I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs from my country. Nandito ako sa ICC, hindi ako nagsisisi. Ginawa ko to para sa bansa ko. At hindi ako magsisisi kailanman. Yun kabibig. Yun lang ating It is Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.